Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 20, 2026, Biyernes sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 2, verses 1, verses 12, up to 22. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila, pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay ng 40 araw na paghahanda. At tayo po ay nasa ika-4 na linggo na at papalapit na po tayo na sa pagpasok natin sa mga tinatawag natin mga mahal na araw. Dito nga sa pahayag ng Aklat ng Karunungan, ito ang saloobin ng mga masasama. Pero yun nga po, kailangan din natin masuri kung nasaan nga ba tayong panig. Tayo ba ay nasa panig ng kabutihan o nagsusumikap gumawa ng mabuti? O tayo ay nasa panig ng masasama na hindi natin naiisip o nakikita ating mga sarili na nagdudulot ng kapahamakan hindi lang sa ating sarili, lalo tigit sa ating kapwa. Dahil nga hindi natin nakikita ang ating mga maling gawain. At kapag merong nagko-correct sa atin, kapag merong nagtuturo sa atin, ang tingin natin ay sila ang kalaban, sila ang naninira. At ganun yung gawain at iniisip o nararamdaman ng mga taong masasama. Yun nga lang po talagang isang bagay po yun na kailangan natin matutunan kasi ang isang taong gumagawa ng masama, hindi niya alam talaga na siya ay masama. Dahil nga nabubulagan. Dahil minsan may mga ipinaglalaban tayo, akala natin tama, akala natin mabuti, pero kapahamakan ng dulot nito. Kaya ngayon, nangyayari din ito. Kung ma-observe po ninyo sa mga politiko natin, sa mga hearing natin, parang, di ba, atansyahin mo, sino ba talaga dito ang nag-iisip ng kabutihan at sino dito yung para talagang kasamaan lang ang idudulot sa kanilang bawat salita, sa bawat minumungkahi. Parang ang gulo-gulo ng ating panahon, sabay-sabay, may gera, may krisis tayo, pero marami sa mga inaasahan natin na dapat mag-isip ng kung paano ang ikakabuti ng taong bayan, pero parang
wala no? Pero yun nga lang, siyempre kapag nagsalita ka, parang ikaw pa ang lumalabas na kalaban o kontrabida, parang ikaw pa ang masama no, sa kanilang paningin. Pero muli po, ang paanyaya sa atin ay suriin natin ang ating mga sarili kung nasaan nga ba tayo ng direksyon. Tayo ba ay direksyon papunta sa kabutihan o direksyon patungo sa pagsira sa mga gumagawa ng mabuti. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.